Dalawang tulay sa Davao Region dahil sa matinding pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa kasagsagan ng baha, may lumitaw pang sawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Unti-unting sinisira ng rumaragasang tubig ang hanging bridge na ito sa Boston Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Maya-maya pa, tuluyang bumigay ang buong tulay at inanod sa ilog. Gumuho rin ang konkretong tulay na ito sa Governor Generoso, Davao Oriental dahil sa pag-ulan at lakas ng daloy ng tubig. Isinara na sa mga motorista ang tulay bago mangyari ang pagguho. Hanggang dibdib naman ang baha sa isang subdivision sa Barangay Tigato sa Davao City. Ilang araw nang lubog sa tubig ang mga bahay. Ang ilang residente umakyat na lang ng bubong. Ang mga rescuer nagbabangka na. Sa kasagsagan ng baha, may biglang lumitaw na patay na sawa. Ayon sa kapitan ng barangay, aabot sa 3,000 residente ang apektado ng baha at meron na ring lumikas. Kagabi pa, may ano naman, may mga advice naman yung City Disasters Office na lahat ng mga residente na mga apektado doon sa baha. So need na talaga na mag-evacuate, no? Since na lumaki yung ilog kagabi, nag-transfer sila ng buhangin at saka DMMA. Pero yung iba, stayan pa rin dyan kasi Ilang lugar rin sa Davao City ang lubog pa rin sa baha. Malalim talaga. Lagpas dibdib pa ang baha. Yung TV at rep namin, natumba na talaga. Yung sa amin, lampas sa akin. Yung lampas ulo. Hindi, sa ngayon, sa liig na lang. Sa liig. Tapos, Yun, ito, nagbakwit mi sa Muskinamo. so hindi pa kayo makadating sa nyo, sa mga bahay nyo? Hindi pa. May tubig pa sa loob. Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough o extension ng low pressure area ang halos buong Davao Region, kaya nakararanas ng pag-ulan at pagbaha. Kaninang alas 12 ng tanghali, umabot sa critical level ang Davao River pero unti-unti na itong bumaba bandang alas 3 ng hapon. Ayon naman sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nasa 50 barangay pa sa kanila ang lubog sa baha. Nasa 4,000 pamilya sa probinsya ang apektado. Katumbas yan ng 15,000 individual. Iba-iba po ang situation ng ating mga pamilya dito sa Davao de Oro ngayon. May ilang pamilya when they were preemptively evacuated. Some submitted, nagsubmit po sila voluntarily. Aminado ang Davao de Oro PDRMO na maraming lugar sa kanila ang prone sa baha at landslides kaya pinag-aaralan na ang relocation ng ilang residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.